Sagot na rin ng PhilHealth ang magiging gastos ang pasyenteng dadalhin sa emergency room kahit hindi ma-confine. Yan ang outpatient emergency care benefit package nila. At kaugnayan makapanayan po natin si PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas. Dr. Pargas, magandang umaga po. Good morning Igan, and magandang umaga rin sa lahat ng ating taga-subaybay. Magkano po ang sakop nitong benefit package na ito? Well, Igan, ito kasing ating bagong benepisyo na ito, hindi po ito case rate or yung pakete na meron po nakatalagang amount. Ito po this time will be a fee for service, or kung halimbawa po, dahil iba-iba po yung dahilan ng pagpunta natin sa emergency room, so kung ano po yung gagawin, kung ano po yung mga laboratorio na i-order or gamot na ibibigay during your stay in the emergency room or may mga supplies, yun po yung ating babayadan at ito po ay nakakap. So, depende po kung anong ating pagkakasakit, kung anong treatment at kung anong ginawa sa ER, yun po yung ating mababayadan. But suffice it to say, meron na po tayong benepisyo para dyan. Lahat ng gastusin sa ER, babayaran po? Opo. Kasama po dyan ang ating, of course, ER room fee, kasama po ang supplies, laboratories, medicines, and even po yung doctor's fees kasama. Pero maaari din po, dahil alam naman natin na yung mga charges ng ospital ay iba-iba, maaari din po na hindi natin mako-cover lahat ng gastos because again, ito po ay fee for service with a cap. So halimbawa po ang laboratorio natin ay hanggang 3,500 or ang gamot natin hanggang 2,000. Ganun po yung ating magiging bayaran. Kahit hindi ka ma-confine o ma-admit, dun lang sa oras na nasa ER po kayo? Yes po. Tama po kayo, Igan. Ito po ay para doon sa mga miyembro na manadadala sa ER, nag-stay ng mga 2 hours or 3 hours or less than 24 hours at hindi po na-admit, meron na po tayong benepisyo. Doon ba sa ER, meron tayong parang PhilHealth desk na pagpasok pa lang siyempre, hihiga ka sa kama, tapos yung mga kamag-anak siya na mag-aasikaso? Hindi po naman nasa ER, pero meron po ang mga ospital, yun pong kanilang billing station, meron pong mga PhilHealth na nakaupo doon, especially po halimbawa yung tinatawag nating P-Cares, or kung may malasakit, yun pong malasakit center na doon din po ang PhilHealth. Pero yung pong mga nasa billing, hindi po yan mga empleyado ng PhilHealth. Okay. Sino ho ang sakop nito? Anong uri po ng pasyente? Kasi minsan may malala na po na dinadala sa ER. Meron naman parang hinika, masakit ang ulo na gusto lang malaman kung ano nangyayari sa kanya. Lahat po ng ating Pilipino ay miyembro ng PhilHealth, so lahat po tayo ay sakop nito. At kung tayo po ay nadala sa ER at nabigyan po tayo ng karampatang treatment, ay mako-cover po nito sa PhilHealth. Kung ito man po ay una yung gaya na nabanggit nyo na malubha, or kung hindi man po, halimbawa inatake ng hika or tumaas ang presyon, mako-cover din po. Okay. Kung susunduin sa bahay ng ambulansya, emergency case na sagutin din ba ng PhilHealth pati ang bayad sa ambulansya? Sa ngayon po ay hindi pa, pero yan po ay pinag-aaralan na para maging party po ng ating emergency care benefit package. Okay. Punta po tayo sa dengue. Dr. Pargas, ano pong maitutulong ng PhilHealth dito sa mga tumataas sa kaso ng dengue patient? Opo. Igan, at actually sa 3 pamamaraan po yung ating benepisyo sa dengue. Una, kung kayo po ay miyembro ng PhilHealth at kayo po ay registered na doon sa ating primary care or yung consulta provider, pwede po kayong magpunta doon para magpa-consulta or magpa-check up ng libre. At kung kinakailangan po ng laboratorio, ay libre din po yung ibibigay ng ating consulta provider. Pangalawa, kung kayo naman po ay pupunta sa emergency room, kagaya nung nabanggit natin, at kayo po ay suspected dengue, pero hindi naman po kayo na-admit, ay yun po ay mababayaran din ng PhilHealth. And kung mako-confine naman po, ay 2 po ang ating pakete na covered ng PhilHealth dyan. Yan po ay una, dun sa dengue mild fever, ang atin pong pakete ngayon is 19,500, na dati po ay 10,000. And kung ito naman po ay dengue severe or yung pong hemorrhagic dengue, ang na dati po ay 16,000, ngayon po ay binabayadan na natin sa halagang 47,000 pesos. Ayan, mababawasan ng agam-agam ng marami, pero
alam mo, ang tanong paano ko magiging member? Kung lahat tayo member, ano pong gagawin ng ordinaryong Pilipino? Ay, opo. Dahil by virtue of the Universal Healthcare Act po, bawat Pilipino ay miyembro na ng PhilHealth at meron tayong lahat na immediate eligibility doon po sa benefits ng PhilHealth. Opo. So, ang sinasabi po natin para mas madali na magkuha ang benepisyo ng PhilHealth, ngayon pa lang po, dapat po tayong lahat ay magpa-register na sa PhilHealth para kung dadating yung panahon na kakailanganin po natin, wala na po tayong mga dokumento pa na ibibigay or ipipresenta kasi po tayo ay nasa database na ng PhilHealth. May bayad ba yung pagpaparehistro? Naku, wala po, Igan. Libreng-libre po. Pwede po kayong pumunta sa ating mga opisina nationwide. Okay. Or pwede rin po through our website, www.philhealth.gov.ph, or even po dun sa eGov application. Opo. Pwede rin po doon kayong magpa-register. Salamat sa magandang balita, PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas. Ingat po kayo. Thank you, Igan. Magandang umaga sa ating lahat. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.